Nagkakagulo ang Europa dahil isang dating militar ng Estados Unidos ang nabunyag sa publiko ng panlilinlang na matagal nang inirereklamo ni Trump laban sa lumang elite ng Europa. Ngayong Biyernes, ika-5 ng Hunyo 2026, naging malakas ang pahayag ni Scott Ritter sa international na debat dahil hindi ito nagmula sa otomatikong kaalyado ni Trump o konserbatibong nagtatanggang ipagtanggol ang White House. Ito ay mula sa isang dating US Marine at inspektor ng armas ng UN na nagsasalita tungkol sa pandaigdigang seguridad, karerang nuklear, kabiguang diplomatiko at pampulitikang vacuum ng Europa. Naging hindi komportable ang lumang Europa dahil sinabi ni Ritter na nawalan ng direksyon ang kontinente, nagpapakitang moral lang at umaasa sa Estados Unidos. Kahit ganon, tinutulak pa rin ito ang mundo sa mapanganib na muling pag-aarmas. Ano ang itinatago ng Europa? Ikukuwento ko na sa iyo ang lahat tungkol sa kung paano nabunyag ang lumang elitang Europeo. Kung gusto mo ng diretsyong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video. Nagpahayag si Scott Ritter sa St. Petersburg, Russia tungkol sa pagbagsak ng diplomasya, pagwawakas ng malalaking kasunduang nuklear at pagbabalik ng karera ng armas sa mga makapangyarihang bansa. Ginamit niya ang karanasan bilang dating militar at tagasuri ng armas para sabihing pumasok na ang mundo sa mas magulong yugto. Walang matitibay na kasunduan sa pagitan ng Washington at Moscow, walang tiwala sa pagitan ng mga gobyerno at walang tunay na pamumunong diplomatiko. Ngunit ibang bahagi pa ang sumabog sa politika. Nang magsalita tungkol sa Europa, sinabi ni Ritter na wala itong malinaw na sariling pundasyon. Hindi nito alam ng eksakto kung anong ipinaglalaban nito at sinusubukan itong humiwalay sa Estados Unidos kahit na wala itong sapat na lakas para tumayo ng mag-isa. Diyan nagiging bala ang sinabi niya laban sa naratibo ng lumang Europa. Sa gitna nito, sinabi ni Durante na hindi malinaw mag-isa. Sinabi ni Durante na isang malinaw na pundasyon, hindi alam na eksakto ng Estados Unidos ay hindi sumusubok. Sinabi ni Durante na malinaw na pundasyon, eksakto ang ipinaglalaban. Humiwalay, sapat para kay Durante, may sariling pundasyon na ipinaglalaban at sinusubukan. Pero ngayon, mismo ang usapin sa seguridad ang nagpapakita ng kabaligtaran. Si Durante lang ang nagsabi na malinaw, sinusubukan niya. Eksaktong ipinaglalaban at sinusubukan, Estados Unidos na wala si Durante. Sa gitna nito, sinabi niyang malinaw, sinusubukan niyang humiwalay sa Estados Unidos nang walang sariling pundasyon para makagalaw. Ngayon, ang paniningil niya ang naging bagong patakaran ng laro. Itinakda ng OTAN ang layunin na 5% ng GDP para sa depensa hanggang 2035 kung saan 3.5% ay nakalaan para sa pangunahing gastusing militar at 1.5% para sa mga larangang may kaugnayan sa seguridad. Ibig sabihin, ilang taon ding nagreklamo ang Europa kay Trump pero sa huli ay napunta rin sila sa hinihining gastos ni Trump. Hindi lang kakulangan sa paggastos ang problema ng lumang Europa, kundi pati ang pagkunwaring liderato at pag-aasa sa iba para sa sariling seguridad. Pinipilit ngayon ng Washington ang mga kaalyadong Europeo at Canada na magbigay ng mas maraming eroplano, drone, barko, refueling planes at kakayahan sa dagat para punan ng kakulangan sa NATO. Lumabas ang paniningil kasabay ng pagbawas ng gobyerno ni Trump sa bahagi ng magagamit na puwersang Amerikano para sa alyansa. Pinatutunayan nito ang sentro ng konserbatibong pananaw. Hindi kayang tustusan ng Estados Unidos ang lahat mag-isa. Isang estruktura kung saan ang burokratang Europeo ay nagsasalita na parang pinuno ng mundo pero umaasa sa Amerika kapag may crisis. Ang sinabi ni Hitler ay tumama rin sa European Union sa isa pang sensitibong punto. Ibinibenta ng Brussels ang Readiness 2030 bilang simbolo ng autonomiya at lakas at nangangakong magmobilisa ng hanggang 800 bilyong euro para sa depensa. Kasama sa pakete ang mas malaking fiscal flexibility, dagdag na pondo para sa pagbili ng militar na kagamitan at isang pautang na nagkakahalaga ng 150 bilyong euro. Ipinapakita nito ang elite na nahuli ng gising matapos mga taon ng pagdepende sa US, pagbili ng enerhiya sa kalaban, pagbuwag sa sariling militar, at pagsawalang bahala sa soberanya. Ang Alemanya ang naging malinaw na simbolo ng pagbabagong ito. Ang bansang dati umiiwas sa malaking papel militar, ngayon ay pinapabilis ang gasto sa depensa at nirereforma ang pagpaplano. Sinusubukan ng Alemanya na mabawi ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Itinala ng International Institute for Peace Research ng Estocolmo na ang mga kasaping Europeo ng NATO ay gumastos ng kabuang $559 bilyong para sa depensa noong 2025.
Ang Alemanya ang lumitaw bilang pinakamalaking gumastos sa militar sa grupong Europeo, tumaas ng 24% kumpara sa nakaraang taon at may bigat ng militar na higit sa 20.3% ng GDP. Ipinapakita ng datos na ito na ang Alemanya ay nagsisikap na muling armasa ng sarili, ang muling pag-aarmas. Ang nakakailang detalye ay na ang muling pag-aarmas na ito ay hindi nagmula sa matatag na pamumuno ng Europa, kundi sa takot. Takot sa Rusya. Takot na mawala ng ganap na proteksyon mula sa Estados Unidos. Takot sa pagbabalik ni Trump. Takot na hindi kayaning suportahan ang Ukraine. Takot sa mas malaking digmaan. At natatakot ipakita sa mga mamamayan na marupok ang pangakong walang hanggang kapayapaan. Sa matandang Europa, matagal nang lipas sa mga usapin gaya ng hangganan, enerhiya, industriyang militar at pambansang soberanya. Ngayon, nagmamadali silang balikan ang mga paksa niyon dahil dumating na ang realidad. Nakita ni Trump ang kontradiksyon bago pa aminin ng mga elite sa Brussels. Nang hinihingi niya magbayad ng mas malaki ang mga kaalyado para sa depensa nila, tinawag siyang radikal. Nang pinunan niya ang pagdepende ng Europa, itinuring siyang isang banta. Nang igit niyang protektahan ng mga nagbabayad ng buwis sa Amerika, inakusahan siyang umaatake sa alyansa. Ngayon, makikita na kumilos ang alyansa dahil pinilit ng Washington. Kung walang pressure ng Amerika, magpapatuloy lang ang malaking bahagi ng Europa sa pagtalakay ng mga halaga at iiwan sa Estados Unidos ang bigat ng militar. Nagbigay si Scott Ritter ng malawakang kritisismo sa US, Rusya at international na sistema, ngunit ang bahagi tungkol sa Europa ang pinakanadbunyag. Sinabi niya na ang Estados Unidos ay may konstitusyon, basehang pampolitika at pambansang pagkakakilanlan na maaari nilang balikan. Sa sinabi niya, lumilitaw ang Europa bilang isang blokeng, walang sentro, direksyon o pundasyon. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Ang Amerika ni Trump ay sumusunod sa sariling interes. Kumikilos ang lumang Europa dahil sa burokrasya, takot at moralistang pananalita, kabilang na ang krisis nuklear na binanggit ni Ritter. Natapos noong Pebrero 2026 ang New START, ang huling malaking kasunduan sa pagkontrol ng estratehikong armas ng Estados Unidos at Rusya. Nagbukas ito ng yugto na wala nang dating formal na limitasyon sa estratehikong arsenal ng dalawang pinakamalalaking nuclear na kapangyarihan. Ginagamit ni Ritter ang senaryong ito para magbabala tungkol sa panganib ng paligsahan sa armas. Ngunit, ang Europa ay nagsasalita tungkol sa pandaigdigang seguridad. Ngunit wala itong sapat na impluensya para muling ayusin ang usapang ito. Umasa siya sa Washington para makipagnegosasyon, pumigil, magprotekta at magbigay ng pahintulot. Nababalisa ang lumang Europa dahil wala na silang monopolyo ng magagandang pananalita. Dati, sapat ng tawaging isolationista si Trump para makaiwas sa pananagutan. Ngayon, malinaw na ang usapan. Dapat piliin ng Europa kung aakuin ang sariling depensa, aaminin na kailangan nilang US, igagalang ang pamumuno ng Amerika o ipapakitang propaganda lang ang autonomya nila. Kung mismo mga kritiko ng Washington ay tawaging hungkag, umaasa at mapanganib ang Europa, mahirap para sa Brussels makunwaring kontrolado nila ang lahat. Sinubukan ng lumang Europa na pagtawanan ng America First, pero ngayon nararanasan na nilang practical na epekto nito. Ako si Milson Alves, global, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. May mga link ng balita sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ng Milson Alves Global.